Leo, hi. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for May 1 to 15, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayon, 3rd anniversary promo, 25% discount on tarot readings, private readings from May 2 to 15, 2024. So kung gusto nyo mag-book, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Leo. Let's see. Energy update for you, Leo. So, parang marami kayong mga iniisip ngayon, Leo. This can be related to your career or kaperahan, your finances. Okay, so your overall energy is the Fool. The Fool is about taking a risk. Maaring meron kang susubukan, no? Medyo susugal ka dito sa bagay na to. Can be sa career, trabaho, sa business. Let's see, ano tong taking a risk na to. 11th house. Oh, so this is about your hopes and dreams. Maaring meron kang susubukan na pangarap mo na isa katuparan na yon finally. Pwedeng yung tipong sinasabihan ka ng iba na, oy, suntok sa buwan yung gusto mong gawin. Mahirap yan. Oo. Yung iba naman sa inyo, related to sa technology, meron kayong i-develop na application or more on technology yung sa iba. Yung iba naman sa community, you want to be part of the internet, yan. Entertainment din sa internet. Pwede yung content creation, yung iba magpo-full time na kayo sa content creation, iiwanan nyo na yung regular job ninyo, yung mga ganon. So, yung iba, maaring sa paningin ng iba sa inyo, nagtitake kayo ng risk sa gagawin ninyo. Oo. This is also freedom. So, maaring gusto mo na ng time freedom na wala nang nakikialam, nakikigulo sa'yo or naglilimita sa'yo. Okay? So, but your challenge is the 9 of Swords. Siguro, nahihirapan ka rin na kumbinsihin rin yung sarili mo dahil maraming mga taong nakikialam, may mga taong, kumbaga itong mga to is importante rin sa'yo, kaya hindi mo rin basta ma-dismiss yung kanilang opinion. Like, for example, asawa mo, jowa mo, parents mo, kamag-anak mo, or someone na malapit sa'yo, na dinidiscourage ka. So, this is about overthinking. So, iwasan mo na lang mag-overthink at magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo. Kasi ito yung opportunity mo, the Queen of Wands. Someone na palaban, someone na ipaglalaban niya ang kanyang mga gustong gawin sa buhay. Lalo na kung ito'y may kinalaman sa kanyang kalayaan na magawa yung gusto niya, na walang nakikialam. Yung iba naman, may opportunity kayo na mag-business. Pwedeng iba sa travel agency or related sa inyong creativity. Some of you, mas magiging passionate sa inyong trabaho, sa inyong career. Ayan. So, your blessing is the High Priestess. This is about your instinct, your intuition. Alam nyo, sa totoo lang, alam nyo na talaga kung ano yung dapat yung gawin. May mga pagkakataon lang talaga na nagpapa-apekto kayo sa mga taong may opinion tungkol sa mga plano nyo. Kasi the High Priestess is your higher self, no? Ito yung instinct mo, ito yung gut feel mo. So, kung nararamdaman mo na ito na yung gusto mong i-pursue sa buhay, then do it, no? Mas lalong lumalakas yan yung iyong intuition. So, magiging madali na para sa'yo na makapag-decide. And you will be blessed with wisdom, knowledge, no? Para manavigate mo yung path na gusto mong puntahan.
So, for your money, career, finances, laging nag-iisip. Yung iba sa inyo, career talaga, yung meron kayong major decision. You have the Seven of Wands. You are protecting your energies. Oo, as much as you can talagang pinoproteksyonan mo yung sarili mo sa mga opinion ng iba. Pwede kasing, minsan kasi yung mga taong malalapit pa sa atin, sila yung nagdi-discourage, lalo na kung sa tingin nila malaki yung potential nun na lumago. Kasi dyan mo malalaman kung sino talaga yung fake, sino yung totoo sa'yo. But definitely, makakapag-decide ka naman ng best for your career. Oo. Siguro pinagninilayan nyo na ayaw nyo na mag-work, ayaw nyo na maging empleyado. You want to be your own boss, or maaring gusto nyong lumipat ng ibang company, ganon. So, for your love life, you have the Strength card and the Eight of Pentacles. So, going strong, yung relationship ninyo, if you are in a relationship with someone, I think pareho rin kayong busy, pero kahit papano, nabibigyan nyo ng oras at panahon yung isa't isa. Na, kumbaga, andun pa rin naman yung quality time. So, you may be dealing with, pwedeng earth sign or water signs. Ayan. And I think, pareho kayong ng goal sa buhay. Gusto nyo maging successful as a couple, no? Nagtutulungan kayo. And some of you naman, if you are single, I think, nagfo-focus ka lang muna ngayon sa trabaho, sa career mo eh. Oo. Although, merong mga nagpaparamdam, but you are resisting that, no? Pinipigilan mo yung sarili mo. Maaring may iba ka pang goal na gusto mong ma-achieve at ayaw mong ma-distract. Kasi, aminin natin, pag nai-inlove ang isang tao, nadidistract siya, no? Some of them, no, but not all, na yung iba napapabayaan yung trabaho kasi mas gustong kasama yung jowa nila, yung mga ganon. So, for you, kung kayo ay single, mas gusto niyo muna na kayo lang muna. Okay, let's see what else. For Leo, trust. You are safe, you are secure. Your faith endures. Naniniwala pa rin naman kayo sa love, no? Para sa mga single dyan. Maaring sa ngayon, hindi pa kayo ready for a commitment. Ngayon, ang focus nyo yung inyong creativity eh. Ang dami nyong naiisip na ideas na gusto nyong gawin. Ayan na sabi, imagination now sets me free. So, maaring itong mga projects or plano mo na gustong gawin, yun yung magpapalaya sa'yo sa limitasyon na meron ka. Kasi diba, pag tayo ay nagtatrabaho for a company, empleyado, may limitasyon talaga kasi hindi ka naman pwedeng umabsent agad-agad, no? Na anytime mo na gusto mo para lang i-pursue yung passion mo. Kasi syempre, that's a commitment mo sa work. So, there's limitation. Pero kung ikaw ay self-employed, hawak mo yung oras mo. Letting go. Ayan, you are letting go of something that is no longer serving your highest good, your highest purpose. So, I think itong trust na to, nagtitiwala ka sa kung ano ang mangyayari sa susunod na panahon dahil sa decision na gagawin mo. You're just trusting the universe. You have the 4th house. So, maaring mas magpo-focus ka rin sa bahay mo, sa properties mo. Some of you maaring meron kayong mabibiling bahay or paglipat ng bahay, lupa. Yung iba naman uuwi sa probinsya, sa inyong hometown. You also have Mars, so taking action. Having the courage that you need and the strength. So, I think, whatever, kung ano man tong gusto mong i-pursue sa buhay, gagawin mo siya, okay? Walang makakapigil sa'yo. For sure. Let's see. Someone is living your life. Maaring merong
iiwan or aalis sa buhay mo. Maaring ito yung mga taong ika-cut off mo sa buhay dahil sa hindi sila supportive sa mga gusto mong gawin, gusto mo lang na yung mga taong supportado ka. Oh my God, o Leo, may bago kang job or career. So I think yan na yung diyan ka na magte-take ng risk sa new opportunity na yan. Pay attention to your work, o 'di ba? So talagang trabaho, career ang inyong theme, ang inyong focus ngayong first half ng May. Okay, so that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.